Ito po, garapal na talaga. Or garapala na. Para bang patigasan na. Nasaan kaya ang hustisya at katotohanan pagkaganyan? Alam niyo kung bakit? Yung pong mga senador na pinangunahan ng nasa minority, Risa Ontiveros, si ano tawag ito, kasama diyan si Tito Soto, hindi ko alam kung si King Lacson ay kasama na, at sumama ito si Bam Aquino at Pangilinan para doon sa resolution na ituloy ang impeachment court or trial. Aba, ayaw pirmahan ng supermajority. Pero doon sa supermajority, under Escudero, kasama doon si Bam Aquino at Pangilinan. Pero itong dalawang ito, ngayon ay sumama kay Ontiveros at Soto para ituloy yung impeachment court or trial doon sa kaso ni Sara Duterte. So yung maka Escudero or Duterte supporters ayaw pumirma, ayaw panindigan yung kanilang karapatan at obligasyon sa batas at sa taong bayan na magkaroon ng trial. Lalong nagpatibay sa kanila ang kanilang paniniwala kahit hindi pa final yung ruling ng Supreme Court subject for motion for consideration. Aba, ayaw pumirma sa resolution. So ang dating ngayon, malinaw na ayaw manindigan ng mga senador na kakampi ni Escudero. Ayaw nilang gawin ang kanilang trabaho. Kasi yung resolution para mag-trial ay para bigyan ng pagkakataon si Sara na ipagtanggol ang kanyang sarili sa ilalatag na ebidensya ng prosecution. Pero ngayon ay ginagamit nila ay yung ruling ng Supreme Court. Kunwari pa yun ang kanilang argumento. Pero sa totoo lang, from day one naman, dismissal ang kailang gusto. From day one naman ay ayaw nila na magkaroon talaga ng trial. Ginagamit pa yung ruling ng Supreme Court kahit na hindi pa final. Yan ang ating mga senador ngayon. Kulang sa paninindigan at prinsipyo. Ang kanila ay isalba ang mga Duterte. Nasaan ang katarungan at katotohanan dito? Pati si Sara Duterte, ayaw nilang bigyan ng pagkakataon maipagtanggol ang kanyang sarili. Kasi kung hindi maipagtatanggol ni Sara sa trial ang kanyang sarili, mananatiling siya'y akusado na siya'y umabuso, siya'y nagsamantala sa pera at kapangyarihan ng Office of the Vice President. Mas gusto pa nitong mga senador at mga DDS na matanim sa kaisipan ng taong bayan at pribadong sektor sa buong mundo na si Sara ay nang abuso. Pero yung bigyan ng pagkakataong ipagtanggol ang kanyang sarili sa trial, ayaw ibigay ng mga senador pro-Duterte. Ayaw ibigay ng mga senador lead by Senate President Escudero kasi sila yung grupo. Yung minority na nagbibigay ng karapatan at pagkakataon kay Sara, ayaw nilang samahan. Yan po yung lumalabas as of now. Dahil yung resolution, apat pa lang yung nakapirma. Ayaw pumirma ng iba. Bakit? Paano pa kayo naging Senator Judge kung ngayon pa lang nanghusga na kayo? Paano pa kayo naging Senator Judge, Senator Elect, Senador ng bayan kung ayaw niyong sumunod sa inyong obligasyon at karapatan bilang constitutional duty ang mag-trial? Ayun po mga tanong, napakaraming tanong, lalong nadagdagan ng tanong kasi iba yung inyong ginagawa kaysa sa inyong sinumpaang tungkulin sa bayan sa ilalim ng saligang batas. Yan po yung aking opinion dyan sa nangyayaring ito. Kaya kayo mga Pilipino, tayo sa buong Pilipinas, sa buong mundo, huwag kayong tumigil, huwag kayong magsawa sa isyong ito. Dahil ang katarungan at katotohanan, hindi yan makikita kung pagtatakpan, kung iiwas o iiwasan ang tamang proseso. Hintayin ang motion for consideration, hintayin ang final decision ng Korte Suprema bago kayo mag-decide na i-dismiss o tapusin ang isyong ito. Actually, yan ang panawagan ni Retired Justice Antonio Carpio. Huwag magpadalos-dalos ang mga senador. Hintayin ang final decision after ng MR, motion for consideration.
Kasi naniniwala ang mga veteranong senador, veteranong justice ng Supreme Court, mga magagaling na Chief Justice dati o retirado, na hindi pumabor sa bayan o hindi tama o ang tingin nila ay nagkamali, umabuso pa, nag-overpower ang kasalukuyang mga maestrado ng Supreme Court doon sa sinasabi ng saligang batas na dapat magkaroon ng trial, tamang proseso. Minali nila ang proseso at nag-iso sila, nagsabi sila ng bagong initiation o pamamaraan ng proseso ng impeachment. Wow! Yun po yung nakapagtataka. Kaya tama lang na dumami pa, magsalita, mag-react, irespeto ang mga opinyon ng mga mamayan. Dahil lalo na yung opinyon na naghahanap ng katotohanan at katarungan. Pero yung opinyon na merong pagtakpan, merong opinyon na ibaliwala yung kaso, merong opinyon na makaduterte lang dahil ibang layo nila, aba hindi naman tama. Dapat yung opinyon na mayroong katarungan ang bawat isa. Opinyon na bibigyan ng pagkakataon si Sara ipagtanggol ang sarili, mas magandang opinyon yon. Pero yung opinyong pagtakpan, opinyong magkampihan, wala yan. Nakakasira yan sa demokrasya at saligang batas at katotohanan. Ayan po. Okay? Ano ang inyong masasabi? Please react, comment sa tamang proseso. Yung iba nagsasawa, pero lagi ko sinasabi, hindi ako magsasawa. Huwag din kayo magsawa. Kasi aabusuhin tayo. Lalong mga abuso o mga abusado pag pinagsawaan nyo ang paghanap ng katotohanan. Sila ang dapat magsawa ng pang-aabuso. Sila ang tumigil sa pang-aabuso. Ang mamamayan ay may karapatan, usigin at hanapin ang katotohanan pag may mga abusadong opisyal ng gobyerno. Mag-take advantage ang mga makakapal ng mukha at abusado sa ating lipunan pag nanahimik ang mamamayan sa kanilang karapatan. Kaya yan ang ating pinapangalagaan. Walang personalan dito. Hindi ako spokesman ng gobyerno, hindi ako spokesman ng kahit sino man. Ako'y nagsasalita dahil yung karapatan ng taong bayan na masyadong naaabuso, masyadong binabaliwala, yan ang ating pinaglalaban dito. Hindi pwedeng magtagumpay ang iilan. Hindi pwedeng magtagumpay ang mga nagsasamantala sa pera at kapangyarihan ng taong bayan. No one is above the law. Iyan po ang malinaw. Sige, paki-like po ninyo. Subscribe din, follow sa aking mga channel. Ito, MA Pinoy TV. At yung isang channel pa natin, Mike Abe Opinions. Araw-araw po yan.